Dapat sana. Namatay na ako noong gabing iyon. Ang huling pumatay sa mga magulang ko, isa na lang ang natitira. Hindi pwedeng sumuko ako dito. Pumunta. Linisin mong mabuti ang lahat ng bakas sa loob. Ang Dujun ba ang may kasalanan? Ang barang ito, talagang anak ni Luo Fuguan. Sa huling 6 na buwan, 3 ang nawala sa kamay niya, sa 67. Lahat sila, noong taong iyon, naghabol para patayin ang mag-asawang Luo Fuguan. Ayos na. Kumalma ka. Bitawan mo. Sino ka? Pumunta ako para iligtas ka. Simula ngayon, lahat ng paghihiganti mo. Ako ang magbabayad. Akala ko. Awa ng langit ang nangyari. Siya ang nagligtas sa buhay ko. Simula sa sandaling iyon, ang buhay ko ay kanya na. 5 taon magkasama, gabit araw. Siya ang nagturo sa akin na muling mahalin ang mundo. Ipinakita niya sa akin ang ganda ng buhay. Tinuruan niya akong magpaputok ng baril, at paano mabuhay at magtagumpay sa magulong panahon. Sabay naming nilabanan ang mga panganib ng digmaan. Ipinagkatiwala namin ang buhay sa isa't isa. Pero tong tanga kong sarili, ginawa kong utang na loob ang dahilan para hindi ko magawang hawakan man lang ang laylayan ng damit mo. Itinago kong sakit sa puso na hindi ko mailabas sa liwanag. Noong araw na iyon sa Wild Wolf Valley, nagkaroon ng malaking sakuna. Wala akong kamalay-malay noon. Simula nang mangyari iyon, tahimik nang naitanim ang lahat ng kalungkutan at kasiyahan sa hinaharap. Miss Gao Yuan, natapos na ang bilang. Hindi lumampas sa 300 alimango ang nakuha. Lahat ay naipasa na. Siguradong matutuwa si Master. Ang tindi talaga ng nangyari kanina. Buti na lang mabilis kumilos si Xiao Dai ni Cao Yuan. Ang galing niya talaga. Dapat mong balutin ang sugat mo. Ayos lang naman. Hey you. Master, bakit po kayo nandito? Okay lang, gas-gas lang ito. Hindi ito problema. Master, tingnan ninyo, na-achieve ko. Boss, Buti na lang. Hindi tumama ng tama yung kalaban, kaya hindi nasugatan ng malala. Kung hindi, grabe sana talaga ang mangyayari, ginoong militar. Huwag ka nang umiyak. Ayos lang ako. muli akong iniligtas ni Boss. Pero hindi ko talaga inakala na ito na pala ang huling beses na aalagaan ako ni Boss. Boss, sorry. Kasalanan ko lahat. Hindi mo kasalanan. Ako ang hindi naging maingat. Boss, nagkamali ako. Ngayon mo lang na-realize ang mali mo? Kung hindi dahil sa akin, hindi ka rin sana nasugatan. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Pag gumaling ka na, kahit anong parusa mo sa akin, tatanggapin ko. Ang tanga mo talaga. Sige na, huwag ka nang umiyak. Boss, tulog ka na ba? Boss, oras na para uminom ng gamot. Boss, ano to? Ito yung impormasyon tungkol sa arranged marriage sa anak ng presidente ng Home City Chamber of Commerce. Nagpaplano na ako. Magpakasal.
Si boss. Magpapakasal na siya. Boss, magpahinga ka na ng maaga. Uuwi muna ako. Boss, ipakakasal mo na lang ba ang sarili mo sa iba? Yan ba ang parusa mo sa akin? Joke lang yan, di ba? Hindi ito totoo. Sir, may kailangan po kayo sa akin. Ito po si Miss Xu Fangling, anak ng may-ari ng Shanghai Chamber of Commerce. Siya po ang magiging asawa ng gobernador na gusto kong pakasalan, at siya rin ang magiging future mentor ninyo. Hindi siya nagbibiro. Talagang magpapakasal siya sa iba. Miss Kang Yue, punasan mo na ang luha mo. Hindi sinadya ni Ayue yon. Ganun lang siya. Hindi sanay na may bagong tao na lumalapit sa kanya. Alam ko naman. Simula ngayon ako na ang magiging mentor ninyo. Hindi ko ipagdadamot ang sarili ko sa kanya dahil lang dito. Ako at si Miss Fangling kailangan pa magplano tungkol sa kasal. Pero, Sir, Ayue. Malaki ka na, hindi na pwedeng magpakulitan ka sa akin gaya ng dati. Naiintindihan mo ba? Tapos, Miss Fangling, sa susunod, siya na ang magiging may bahay ng mansyong ito. Kung ituturing mo pa rin akong mentor, dapat mo rin siyang igalang tulad ng paggalang mo sa akin. Naipasa na ang utos para linisin ng hukbo ng Dujun ang mga espiya ng Jajun. Sige. Piliin mo ang pinakamahusay sa Intelligence Division para mag-infiltrate. Kuninin mo ang listahan. Mabilisan ito. Mabigat ang trabaho. Sa loob ng isang buwan, tanggalin lahat ng espiya ng Jejun sa paligid ng syudad. Opo. Nantran, magpahinga ka muna. Tingnan mo, pinaayos ko sa iba. Binili ko ito mula sa siyang. Tingnan mo ang ukit, bagay na bagay sa'yo. Ang mahal nito. Itong luma, halos wala na ang disenyo dahil humupa na ang kinis. Dapat matagal mo nang pinalitan to. Tama nga. Kung hindi mo palitan ang luma, di mo makukuha ang bago. Changyue. Sakto ang dating mo. Tingnan mo itong bagong relo, maganda ba? Shifu. Simu. Tingnan nyo. Bagay ba sa Shifu ang relo na to? Mas umaangat ang aura niya. Sobrang luma na yung silver dati, di na bagay sa kanya. Shifu? Ano po masasabi niyo? Shifu, Bakit bigla kang naisip? Naregaluhan ako? ako ang top sa exam ngayon. Nakakuha ako ng bonus na 1,000 dayang. Matagal ko na talagang gustong regaluhan si Shifu. Shifu, kailangan niyo tanggapin ito. Itong relo, parehong-pareho sa iniwan ng nanay ko. Sayang nga lang, nasira yun noon kasi ginamit pantabla sa bala. Hiwe. Salamat sa concern mo. Basta gusto ni Shifu, okay na ako. Ang gusto ko lang para kay Shifu ay maging healthy at masaya. Simula ngayon, araw-araw ko na siyang susuotan ito. Sige, ako na maglalagay kay Shifu. Medyo hindi bagay. Dapat talaga nating palitan na. Ang galing ng taste ni Shimu. Shifu, mauna na po ako.
Huwag kang gumala bukas. Ang Shimu mo. Maghahanda ng jamuan dito sa bahay. Dapat dito ka para tumulong mag-asikaso ng bisita. Sipo. Shifu. Kung hindi mo palitan ang luma, di mo makukuha ang bago. Shifu, plano mo rin ba akong itapon gaya ng luma? Ayue, bilisan mo at umupo ka sa tabi ko. Makinig ka sa sinabi ng asawa ng guro mo. Ayue, ito ang pinsan kong si Xu Yaozu. Kakauwi lang niya mula sa pag-aaral sa Pransya. Pareho kayong kasing edad. Sigurado akong marami kayong mapag-uusapan. Miss Cao Yue, matagal na akong humahanga sa iyong pangalan. Zen. Unang beses kitang makilala. Sana, magabayan mo ako. Yaozu, si Ayue ay totoong sumama sa general sa labanan. Maraming nagawa at naging bayani sa digmaan. Medyo malamig lang ang ugali niya. Hindi masyadong madaldal. Huwag mo sanang isipin ng masama. Hindi. Si Miss Ayue ay kakaibang babae. Siyempre iba siya sa mga karaniwang dalaga. Kain tayo. Ay naku, Fangling, saan mo nakuha ang pulseras mo? Itong jade na pulseras? Guro, ang ganda ng pulseras. Kanino mo balak ibigay? Ibigay ko ito bilang regalo sa kaarawan ng estudyanteng sa lahat ng asignatura palaging una. Masarap ang regalo? Gusto mo lang madali? Guro, pinakamabait ka talaga. Kahit hindi mag number 1, palaging maluwag siguro. Tama ba? Iisipin ko pa. Siyempre naman. Hindi ba ito ang pinakamahalagang piraso ng jade shop? Galing ito kay Nanchuan, regalo sa engagement. Sabi niya, isang jade na pulseras lang gagawin niyang pangregalo habang buhay. Dahil sa sinabi niya, kontento na ako. Akala ko malamig ang general sa itsura. Pero marunong pala siyang magpahalaga. Ang ganda ng kapalaran ng pinsan natin. Talagang di ka matatawaran ng general na bayaw natin. Binabati ko kayo. Ang inyong pagsasama ay magtagal habang buhay at mag-aanak agad. Basta gusto ni Fangling, ayos na. Ay. Talaga namang nakakasilos ang lambingan ninyo. Sige na, tama na, huwag ninyo akong biroin. Ayue, huwag puro alak. Tikman mo naman ang niluto kong hipon. Tingnan mo kung swak sa panlasa mo. Hindi ako kumakain ng hipon. Ang taas ng pride. Pampasalo lang sa bahay ng general. Nagkukunwari pang may-ari ng bahay. Ayue, kung may sama ka ng loob sakin, sabihin mo na lang ng pribado. Maraming tao ngayon. Ikaw naman. Ajue. Huwag mong sayangin ang sinserong hangad ng asawa ng guro mo. Guro. Sigurado ka ba? Nakakainin mo? Sir, sigurado ka ba? Na gusto mong kainin yan? Dr. Liu, anong nangyari sa kanya? May kakaibang kondisyon si Miss Chang Yu. Malubha siyang allergic sa isda at hipon. Ni konting contact, bawal talaga. Simula ngayon, mag-ingat na po talaga kayo. Kapag lumala, buhay ang kapalit niyan. Narinig mo yon, di ba? Simula ngayon, mag-ingat ka na sa kinakain mo. Opo. Sir, Lumabas ka sandali at sabihin mo kay Butler na simula ngayon, huwag magdala ng kahit anong isda, hipon, at lamang dagat dito sa bahay. Sige po. Tikim ka ng isang subo. Paluguran mo naman si Sir. Sipo. Makikinig po ako kay Sir. Nanchuan, nahihilo ako. Ayos ka lang ba? Aalalayan muna kita pabalik sa kwarto para magpahinga. Pero paano naman si Ayue? Mukhang hindi rin siya komportable. Ayos lang, maya-maya, pababalikin ko na lang siya sa kanila.
Sir, Miss Kang Yue, anong nangyari sa'yo? Saan ka hindi maginhawa? Aalalayan kita pabalik sa kwarto. layuan mo ako. Huwag mo kong hawakan. Sir, huwag mo akong iiwan. Miss Kang Yue, huwag ka na ngang pumalag. Hayaan mo nang tulungan ka ni Yao Zhu. Hindi mo alam magpasalamat? Tama na. Young Master Shu, anong ginagawa mo? Shu Xiaoye, anong gagawin mo? Nandito ka sa punong tanggapan ng sandatahang lakas. Anong balak mong gawin sa aming miss? Puntahan mo. Alagaan mong mabuti siya. Opo. Lahat, pumunta na. Bumalik ka na ngayon. Hindi siya susuko. Sifu, siya? Talagang wala na siyang pakialam sa akin. Nagising ka na. May nararamdamang hindi komportable pa? Gusto mo ba ng... Doktor? Noong araw na iyon sa study room. Sinabi mo kay Shifu ang plano para tanggalin ang espiya ng hukbo ng Zhejiang. Narinig ko lahat. Maghanap ng pinakamaasahan sa intelligence section para magpalakas loob at makapasok, kunin ang listahan. Mabilisan ng oras, mabigat ang gawain. Sa loob ng isang buwan, dapat mawala lahat ng espiya ng hukbo ng Zhejiang sa border ng lungsod. Ako ang pinakaangkop dito. Payagan mo akong sumali. Hindi pwede. Ako ang estudyante na tinuruan mismo ni Shifu. Walang mas angkop kaysa sa akin. Namatay ang mga magulang ko sa kamay ng number 67. Gusto kong maghiganti para sa kanila, gamit ang sarili kong kamay. Hindi papayag ang punong sandatahang lakas na malagay ka sa panganib. Para sa seguridad ng lungsod. Papayag siya. Hindi ba sabi mo palaging kailangan kong magpasalamat sa utang na loob para kina papa at mama? Ngayon ang pinakamagandang oportunidad. Hayaan mo akong pumunta. Baliw ka na ba? May utang na loob si Deputy Officer Luo sa akin dahil iniligtas niya ako. Paano ko hahayaang mapunta sa panganib ang anak niya? Kung hindi ka papayag, magpapakamatay na lang ako dito mismo. See? Ilagay mo muna ang kutsilyo. Pumapayag ako. May kailangan ba? Sir. Ito ang dokumento para sa pagdadala ng bigas at supply sa front line sa ilang araw. Kailangan pong pirmahan niyo ito, sir. Mahalaga ang batch ng supplies na ito. Naayos ko na ang mga tao para dito. Ikaw. Hindi mo na kailangan pumunta. Sa ilang araw. Anniversary ng pagkamatay ng mga magulang ko. Pupunta lang ako. Para dalawin sila saglit. Mag-aalay lang ako ng dasal. Ayos din naman siguro. Ajue. Sa 3 araw. Kasal ko ni Madam. Ikaw. Pagkatapos mo uminom ng wine, doon ka na lang umalis. Mas importante ang pagdadala ng supply sa frontline. Hindi ko na lang siguro. Iinom ng wine. Nais ko lang kayong batiin ni Madam. Nang maligayang pagsasama ng matagalan. Ajue. Kahit anong isipin mo. Sa mata ko bilang sir. Ikaw ay pinaka-importanteng pamilya ko. Isir. Hindi nyo kailangang awatin ako. Isa lang akong batang ulila. Kung mananatili ako sa bahay ng commander, ikaw lang ang mapapahiya. Kailan ko ba nasabi iyon? Munan Chuan, hindi na ako mag-iingay uli. Sa 3 araw, aalis na talaga ako sa buhay mo. Ayue! Bumalik ka na! Umupo ka na! Dali! Tikman mo ito. Ito ay mga kakanin mula sa Xinyang. Ang bango nito. Ang mga taga-Fangling ay matataas ang hangin. Sino ba dito ang gustong makisalo sa ating magtsaa? Sa opisina ng komandante. Ganyan na siya kalaki ang utang na loob. Alam naman natin ang mga pakana niya. Sino ba hindi nakakaalam niyan? Ngumiti ka. Huwag kang nang magsalita ng kung ano-ano. Fanglin. May mali ba akong sinabi? Kung ako yan,
Sino ba ang magtatagal dito? Sige na, sige na. Ayue, tinitingala mo talaga si Nanchuan bilang guro mo. Pinapahalagahan mo siya ng todo. Tama ba? Ayue. Tama ang sinabi ng asawa ng guro. Isang araw na guro, habang buhay na parang magulang. Si Ayue, hindi kailanman nagkaroon ng masamang hangarin para sa guro niya. Pagkatapos ng ilang araw, lilipat na sa kampo ng militar si Ayue para tumira. Ayue, hindi ko. Sinabing, pinalalayas ka namin. Huwag mo sanang pagkakamalan. Tumigil ka. Sino nagsabing pwede mong bunutin yan? Si Miss Kang Yu ay utos ni Madam. Sinabi niya na allergic siya sa pollen. Sinunod ko lang ang utos. Ah, Sinabi ng guro ko. walang kahit sino ang pwedeng gumalaw sa piyoni na yan. Yan ay minana ko mula sa aking mama. Lukang Yue, yang baho mong binabalak para sa komandante, akala mo ba hindi napapansin ng lahat? Ikaw, nagdala ng malas sa magulang mo. Gusto mo pang agawin si komandante sa akin? Hindi ka pa handa. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Masakit si Hanyu. Lukang Yue, bakit hindi ka pa namatay kasama ng magulang mong malas noon ha? Hemp, Ayue, tigil na. Hahaha. Lu Chongyu. Magsusorry? Wala naman akong ginawang mali. Bakit ako magsusorry? Bakit di mo tanungin kung ano ang sinabi niya at ano ang ginawa niya? Yue, sabi mo gusto mo si Nanchuan. Sinisisi mo akong inagaw ko siya. Pero kahit kailan, hindi magbabago ang relasyon niyo bilang guro at estudyante. Kahit wala ako. May ibang tao rin napupunta. Totoo ang pagmamahal ko kay Nanchuan. Pakiusap, payagan mo kami maging masaya, pwede ba? Shu Fangling. Tiger, tigilan mo yung arte mo. Nakakadiri ka. Magsorry ka. Ngayon din. Kahit mamatay pa ako, hindi ko aaminin na mali ako. Siya ang bumunot ng peoni ni Mama. Karapat-dapat lang siya. Ayue, talagang sorry. Hindi ko alam na sobrang mahalaga sa'yo ang bulaklak na yon. Allergy lang ako sa pollen. Yung pollen talaga ng peony na yon. Ang tapang kasi. Ako. Hindi ko naman sinasadya na bunutin yun eh. Sobra, hindi ko talaga sinasadya. Shu Fangling. Tigilan mo nga yung drama mo sa harap ko. Lu Kangyue. Tama na ba yung gulo mo? Ipinaliwanag na sa'yo ni Fangling, humingi ka na ng sorry agad sa kanya, pati ba naman salita ko, hindi mo na pinapakinggan. Wala akong ginawang mali. Bakit ako magsusorry? Ang daming mata na nakatingin ngayon, imposible namang pagbintangan si Fangling na nag-arte lang na nagka-allergy. Hindi pwedeng manatili ang bulaklak na to. Hoy, pakialis at sirain mo yan. Shifu? Nangako po kayo na hindi ko kailanman gagalawin ang peony na yan. Isang bulaklak lang. Mas mahalaga pa rin ang shimu mo kesa dyan. Tigil. Huwag mong galawin yan! Sina, tama na. Hindi kasalanan ni Ayue. Bata pa kasi siya. Hindi pa niya naiintindihan. Ano? Shifu? Nagsorry na ako. Kontento ka na ba? Ay naku, Ang ganda talaga.
Tingnan mo naman yung engranding handaan. Bagay na bagay sila. Parang perpekto ang tambalan. Para talagang itinadhana. Syempre naman. Dati nga, yung isang Miss Luo mula sa opisina ni Dujen. Grabe ang gulo na ginawa. Mukhang gusto rin niya si Dujen. Di ba? Hay nako, Sabi solo lang daw siya umiibig. Super copy talaga. Ayaw bumitaw. Sa huli, pinalayas siya sa opisina ni Dujen. Siguro nahiya na siya. Kaya di na nagpakita. Ngayon totoo na ang lahat. Sa tabi lang ni Shang Guanlin. Sobrang higpit ng bantay doon. Pag pumunta ka roon, parang sugalan ng buhay. Chang Yue. Bantayan mo ang syudad. Wala na bang tao o bagay na hindi mo kayang bitiwan? Nakuha na ni Shifu ang gusto niya. Wala na rin akong kinikim-kim. Kung matapos ko ang misyon, at para sa bayan ay mawala, hindi ko na rin tututulan. Sana sa susunod na buhay, hindi ko na siya makilala pa. Dujun. Dujun, may masamang balita. Si Miss Kang Yue nawawala. Buong araw ko siyang hinanap, walang bakas. Kakapasok ko lang sa kwarto niya, napansin kong iniwan niya lahat ng alahas at naipon na pera niya. Tapos iniwan pa itong sulat. Dahil sa ipinagkaloob na aral ni Shizhang, si Kang Yue ay magbabayad sa dugo. Lahat ng nakaraan, putol na ang ugnayan, tapos na. Wala nang babalikan sa pag-alis kong ito. Huwag na ninyo akong hanapin. Ingatan ninyo ang inyong mga sarili. ano ba talaga? Ang balak niyang gawin? Halika. Kumain ka muna ng konti. Salamat. Dujun, sa ngayon, wala pa ring inilabas na huling utos sa hall. Kung nagsisisi ka ngayon, pwede pang balikan. Pwede akong maghanap ng paraan para maipabalik ka. Hindi ako nagsisisi. Lisho. 2 araw na. Sinunod ko ang method mo at itinanim ulit. Pero bakit wala pa ring pagbabago? Ito ang huling alaala na iniwan ni Tang Amu para sa kanya. Subukan pa nating maghanap ng paraan. Dujun, bakit pinapahirapan mo pa ang sarili mo? Ikaw mismo ang nag-utos na sirain ang bulaklak na to. Ngayon, gusto mong buhayin iyon ulit. Ang hirap niyan. Sifu, nangako ka sa akin na hindi mo gagalawin ang peony vine na to kahit kailan. Bulaklak lang ito. Hindi ito mas importante kaysa sa shimo mo. Ito lang ang paraan para tuluyan niyang sumuko sa akin. Guro ako niya. Kung may kahit konting paglabag sa pagitan namin. Para sa hukbong bantay, para sa akin, para sa kanya. Lalala lang ang lahat. Hindi ka ba natatakot na tuluyan siyang mawalan ng pag-asa at hindi na bumalik? Aking asawa. Nilinis ang bayan at nagsimula na ang paunang plano. Narito ang listahan ng mga kasali. Tingnan mo muna. Mapanganib ang operasyong ito. Malaki ang posibilidad na may masakripisyo. Dapat bigyan ng espesyal na benepisyo ang mga pamilya ng mga namatay. Siguraduhin nating walang problema sa pangkabuhayan nila. Oo. Sino ang nag-aproba nito? Bakit si Zhang Yue nasa listahan ng operasyon? Diyos, hindi ko rin alam. Sabi ng nasa itaas, ikaw daw mismo ang pumirma sa listahan. Ay, naku. Diyos, pakikalma po ang loob nyo. Kung ang listahan ay ikaw mismo ang nakakita, paano napasama si Miss Zhang Yue dito? Sobrang pagod na kayo nitong mga araw eh. Baka nagkamali lang kayo ng tingin? Paano naman ako magkakamali? Patay na, patay talaga. Delikado na. Xiaojiang. Nagagalit si Juice. Huwag kang makulit. Noong isang araw, napadagdag ako ng isang kopya sa opisina. Dalhin mo muna ito, para may backup ka. Madam. Pag nalaman ni Juice, sigurado, patay na talaga ako. Pagdaanan mo muna ang araw na to. Sa susunod, papuriin kita kay Juice. Promotion, isang salita lang yan, kung gusto ko. Ayaw mo bang maipagmalaki ka ng pamilya mo? Gusto mo bang maging successful? Salamat, madam. Juice, pakitignan niyo po ulit. Talagang wala Baka nagkamali nga yata ako ng tingin. Tingnan mo, sobrang pagod ka nitong mga araw tapos iniisip mo pa si Miss Zhang Yue. Masyado ka ng pagod.
Kaya siguro nagkamali ka dahil ikaw mismo ang humawak nitong listahan. Paano ito magkamali, di ba? Siguro nga. Kayo, umalis na kayo. Opo. Sabi mo pupunta ka para maghatid ng bigas at magdasal sa mga magulang mo. Sa loob ng 2 araw, dapat makauwi ka na. Pagdating mo, totoong hihingi ng paumanhin si teacher sa'yo. Ayuy bago ka umalis. Gaano ka nakatagal hindi umuwi dito? Do yun. Noong mga panahon yun ikaw, ang nasa isip mo lang ay si Furen, nanlamig na ang puso ni Miss Kang Yui. Kaya naman, hindi na siya halos umuwi dito. Licia. Pati ikaw. Iniisip mong kasalanan ko ito. Do yun. Ang tagal ko nang kasama kayo. Alam kong seryoso ka at laging may iniintindi na malalaking bagay. Pero sa lahat ng taon na, si Miss ang tanging tao na totoo at buong puso sa'yo dahil sa'yo. Handa pa siyang isakripisyo ang buhay niya. Bakit hindi mo pa rin siya mapagkatiwalaan? Kung tuloy-tuloy pa ganito, siguradong mangyayari. Nang manghihinayang ka talaga. Bilisan mong humingi ng tawad sa shimo mo. Wala naman akong kasalanan. Bakit ako hihingi ng sorry? Mag-sorry ka. Ngayon na. Ano man ang mangyari, paano ko siya masusuntok? Bakit ngayon ang daming rosas na dumating dito sa bahay? Hindi ba allergic si The Furren sa pollen? Hindi mo alam ang totoo no, si Furren, hindi naman talaga allergic sa pollen. Kahapon nga nakita ko pa siyang yakap-yakap ang mga liryo, sabi pa niya ang bango. Siya talaga, sa mga bulaklak ni Miss Kang Yu lang siya allergic, yung mga peonies. Haha. Xu Fangling. Dahil lang sa kasinungalingan mo, nasaktan ko pa si Aiyue. Konektado na sa frontline command. Bilis. Aiyue. Nanchuan. Narinig ko na hindi ka masyadong kumakain itong mga nakaraang araw. Nagpakulo pa talaga ako ng bird's nest na may asukal para sa'yo. Nanchuan. Mag-asawa na tayo. Kailan mo balak ibigay sa akin ang wedding night natin? Yung amoy ng rosa sa'yo. Sumasakit ang ulo ko dahil doon. Hindi ba mabango yung specially pinaghanda ko na rose bath? Bago yan, galing pa sa bagong dating na bulaklak mula sa French Concession. Ikaw. Hindi ka ba allergic sa pollen ng bulaklak? Nanchuan, hindi yan katulad ng iniisip mo. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Xu Fangling, pinakasalan kita kasi kailangan ng Chamber of Commerce ng suporta ng military. Binigyan kita ng titulo at karangalan bilang asawa ng commander. Samantalang ang tatay mo naman ay nagbibigay ng pondo sa tropa ko. Sa madaling salita, isang transaksyon lang ito. Nanchuan, gusto ko lang matulungan ka, para tuluyan na siyang sumuko. Hindi lang siya awkward sa sitwasyon, hindi siya makakatulong sa'yo, mas lalo ka lang niyang mabibigatan. Pero, hindi ko inakala na ganito kakatindi. Sinira mo pa yung bulaklak na? Iniwan ng nanay niya para sa kanya. Lu Kangyue lang ang nag-iisang estudyante ko, at siya pa ang pinaka-importanteng pamilya ko, kapag nahuli pa kita na gumagawa ng paraan para saktan siya. Hindi ako magdadalawang isip na sirain ang kasunduan natin, at barilin pa talaga kita, naniniwala ka ba? Mga tol, laban hanggang kamatayan para protektahan ang taong bayan ng syudad. Para sa dangal ng mga sundalo, malapit na ang aksyon, 1 sa 9 na buhay ang kapalit. Mayroon kayong 15 minuto para sumulat ng liham para sa pamilya. Hindi na kailangan. Patay na pareho ang magulang ko. Wala akong matatawag na tahanan. Kung talagang may malasakit siya, makikita niya ang iniwan kong gamit sa bahay. Yun na ang pamilya ko. Ako si Gu Heng. Dito ako nanunumpa. Kung may mangyari man sa inyo, ako, kahit isugal ko pa ang buhay ko, ako mismo ang magdadala ng mga liham nyo sa mga pamilya nyo. Handang sumama kay Commander, sabay na poprotektahan ng syudad. Parang malahurno ang tapang nating tatatak at ang dugo natin ang magsisilbing alay.
Kumanda, nandito na. Alam naming mahirap ang gagawin natin, kaya personal siyang dumating para magpaalam sa mga kasama. Mabuhay si Commander at ang kanyang mga tagapagsanay. Bakit biglang nagpunta si Master? Kung gera na, dapat nasa unahan siya ng depensa ng syudad. Siya. Nahuli niya ako. Ayue, baka namamalikmata lang ako. Kapag nahanap ko siya, siguradong hihingi talaga ako ng tawad sa kanya. Ang nasa balita lang ay ang bilang ng mga natalo nating kalaban, pero hindi kayang isulat ang katapatan ng mga kasama natin. Ang basong alak na ito ngayon, hindi para sa anumang tagumpay, hindi para sa ranggo, kundi para lang sa inyong tunay na katapatan. Sa ngalan ng lahat ng 40 milyong mamamayan ng lungsod, nagbibigay bugay ako sa inyo na nagbuwis ng buhay sa dayuhang lupain alang-alang sa katapatan. Nais kong makisama sa inyo upang pangalagaan ang lungsod. Nais kong makisama sa inyo upang pangalagaan ang lungsod. Shifu. Ayue. Sa buhay na ito. Buhay man o kamatayan, para sa'yo lang ako. General, si Lu Xiaojie. Talagang hindi siya dumating. Yin di taiguo. Ako mismo ang pumirma sa mga papeles, pinadala ko siyang sumama sa hukbo para maghatid ng supplies. Ngayon sinasabi mo sa akin, bakit wala siya dito? Pasensya na po. Sandali lang. Tatawagan ko siya. Hello, sigurado ka bang hindi si Lu Xiaojie sa kampo? Siye. General, nagtanong ako sa mga sundalong kasama. Ang sabi nila, nakita si Lu Xiaojie na naghatid ng truck ng pagkain sa kampo tapos hindi na nila nakita. Baka diretsyong nagpunta siya para magdasal sa mga magulang niya. Ajue. Ajue. General, bumalik na po kayo. Kuya Lee, Ayu. Bumalik ba siya kahit sandali? General, bakit hindi nyo pa naiintindihan? Si Ayue Xiaojie. Hindi na siya babalik. Imposible. Nung lumabas kayo ni Madam para magbakasyon, sinunog ni Ayue Xiaojie ang lahat ng lumang gamit nyo. Ito, Xiaojie, bakit mo sinunog lahat ng to? Yung mga iyon, hindi ba yon ang manuscript ni General noong tinuruan kanyang magsulat? Kung ang luma ay aalis. Darating ang bago. Ito ang baril na regalo ko sa kanya. Palagi niyang sinasabi, hanggat may baril siya, buhay pa siya. Kao Yue, nasaan ka ba talaga? Walang pahintulot ko sa buhay mo. Huwag mong subukang tumakas. Tatlong taon na sa akin ang baril na to. Wala na ang ukit sa katawan nito. Pinagpapasalamat ko sa buhay ko. Yung gabing taglamig noon, inilabas mo ako mula sa eskinita. Tinuruan mo akong gamitin ang baril para protektahan ang sarili ko. Simula ngayon, ikaw na lang ang tanging estudyante ko, Munan Chuan. Ang headquarters ng mga sundalo. Bahay mo na yon. Kailangan maging matatag ang puso mo. Para maging matatag din ang baril mo. Sir, ang saya ko po. Natamaan po ng bala. Pero akong tanga, nagawa ko pang gawing kasalanan ang utang na loob sa'yo at hindi magawang lapitan man lang ang laylayan ng damit mo. Kaya may sakit ang puso ko na hindi masabi sa iba. Ajue, huwag ka namang ganyan. Baka masira ang pangalan mo. Basta mabuhay ka, sir. Anong halaga ng pangalan ko? Ikaw mismo ang nag-utos na tanggalin ang peon niya. Ngayon, naiintindihan ko na, kahit wala siya, may iba pang hahalili. Sir, bigay mo sa akin ang ligaya. Simula ngayon, ikaw lang ang magpapakataas, ang giyera at kaguluhan. Ako ang haharap para sa'yo. Utang na loob dahil sa pagligtas mo noon. Ajue. Pasensya na. Ajue.
Pasensya na. Hindi ko na kayang bigyan ka pa ng walang saysay na pag-asa. 2 lugar ni Hu Chengjun ang natatakot. Para sa tungkulin at sa sarili, kailangan ko talagang magpakasal. Habang buhay, nakalaan na talagang pagtaksilan kita. Ayue, pasensya ka na. Ako ang nagkulang sa'yo. Lu Changyue. Habang buhay, ikaw lang ang dapat nasa tabi ko. Lishu, pakikalat agad ang utos ng paghahanap sa buong syudad. Kahit baliktarin mo pa ang buong syudad para sa akin, kailangan mong maibalik si Ayue. Opo, Kumanda. Boss, dumaan ba dito si Kang Yue? Commander, matagal nang hindi dumadaan dito si Miss Kang Yue. Shifu, tikman niyo po ito. Itong prutas sa lata mula sa tindahang to, na-discover ko lang kahapon. Sobrang sarap po. Puro paborito niyo po ang laman. Wala po nito sa ibang tindahan. Oh, ayan. Ayan. Masarap, di ba? Pwede na. Medyo matamis lang. O sige, Shifu, tikman niyo pa po ito. Ito naman, lychee. Masarap ito ah. Sa ganitong panahon may fresh na lychee pa rin galing sa timog. Di ba? Sabi ko sa inyo, super fresh. Shifu, tikman niyo pa po. Boss, isang order ng prutas sa syrup. Sige, wait lang. Duhuan, gaya pa rin ng dati. Dagdagan ng lychee. At longan. Paano mo nalaman? Sinabi ni Miss Kang Yueng, ganun talaga ang gusto nyo. Yan po talaga ang paborito nyo. Miss Zhang Yue ay may espesyal na bilin. Sinabi niya na, paborito mo talaga ito. Kamakailan lang, bumisita siya. Hindi pa? Matagal-tagal na rin simula nang huling makita si Miss Zhang Yue. Oo, yun nga. Ilipat lahat sa likod ng kamalig ng kahoy. Bilisan ang galaw. Kayo? Ano bang ginagawa ninyo diyan? Dumating ka na, General. Ma'am, itinatapon niya lahat ng gamit ni Miss Zhang Yue sa kamalig ng kahoy. Ito Nanchuan. Pakinggan mo naman ako. Yung kuwartong iyon maganda ang liwanag. Wala na si Ayue, sayang naman kung walang gumagamit. Iniisip ko, gawing kuwarto ng anak natin, pagkatapos linisin. Okay, Bitawan mo. Ibalik lahat sa dati nilang pwesto. Nanchuan, bakit ganito ka kabagsik? Para lang sa isang taong hindi natin kaano-ano? Umalis siya dahil lang nagtatampo? Hihinto na ba ang buhay natin? Hindi mo ba talaga siya matanggap? Ilang araw pa lang siyang wala. Nagmadali ka ng burahin lahat ng bakas niya? Ako ang lehitimong asawa mo. Siya, isang ulila na walang kasiguruhan, ang pag-alis niya ay mabuti para sa lahat. Sinadya niya talaga ito. Hindi ka makuha kaya ganyan siya. Nakakadiri. Simula noong ikinasal tayo. May magandang pakikitungo ka ba sa akin? Kahit kailan? Si Ayue, ako mismo ang nagpalaki sa kanya. Mas kilala ko siya kaysa kahit sino. Hindi mo dapat pinagsasalitaan ng kung ano-ano dito. Sa mata mo, ganito ba kababa ang tingin mo sa akin? Munan Chuan, huwag mong kalimutan na master ka niya. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Parang nabaliw ka na para sa kanya. Ayoko na makipagtalo sa'yo ngayon. Umuwi ka muna sa inyo. Munan Chuan, wala pang 5 araw ang kasal natin? Pinapauwi mo na ako sa amin? Gusto mo bang pagtawanan ako ng mga taga-Jiuhu? Ayue, ang hangganan ko. Huwag mong gagalawin. Kung hindi, huwag akong sisihin kung magiging malupit ako. Munan Chuan, Nahanap na ba ni Guheng kung nasaan si Ayue? Pasensya na. Hindi pa rin natutunton ng hepe. Ipagpatuloy ang paghahanap. Bakit tulala si Guheng? Chang Yue. Hey,
Nandito pa rin siya. May iba pa akong kailangang asikasuhin. Isa lang akong sandata sa kamay ng guro ko. Matagal ko na iyang naiintindihan. Hindi ko na kailangan pang paalalahanan pa ulit ng kahit sino. Kumusta? Nahanap na ba? Ang lihim na base ni Happy G sa Jecheng ay na-expose. Posibleng may especially iyan ng Zijan Army sa team natin. Nasaan si Guheng? Nasa na siya? Si Kapitan Go ay pinabalik na. May iniwang listahan ng mga kainahinalang pangalan. Pakisilip na lang po. Bakit kasama si Luos ang US sa listahan ng mga gagawin? Sino ang nag-aproba nito? Dujan. Ayon sa proseso, lahat ng dokumento ikaw mismo ang nagkumpirma nito. Hindi pa malinaw na? Sino lang ang madaling makapasok at makalabas sa kwarto ng libro na ito at makialam sa mga dokumentong kailangan ng pirma at selyo? Saktong ganitong panahon pa. Yung may kontak sa kaaway? Bukod sa kanya, sino pa ba? Tumahimik ka. Munanchuan. Dahil lang sa maliit na maldita na yon, sinaktan mo ako. Hindi kaya ang pinapirma niya sa akin nung araw na yon, hindi pala para sa supplies, kundi sa utos na ito. Niloko niya ako. Imposible. Nasaan si Ayue? Nasaan siya? Ngayon lang naisip ng Dujun na magtanong. Hindi ba? Masyadong huli na? Tinulungan mo pa siyang itago sa akin. Sabihin mo na agad kung nasaan siya. Sa itsura niya ngayon, halatang kampi siya kay Luozang Yue. Lahat sila espiya. Duyun? Ikaw mismo ang pumirma. Ikaw lang ang nakinig sa mga sabi-sabi kaya pinalayas mo siya. Ngayon, Ikaw pa ang nagtatanong. hindi ba? Nakakatawa? Guheng, akala mo ba hindi ko kayang barilin ka dito mismo? Kahit barilin mo ako. Sabihin ko pa rin ito. Duyun? Si Ayue ikaw mismo ang nagpalaki sa kanya. Mas dapat tanungin mo yung sarili mong puso. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba matagal mo nang pinili? Sa pagitan ni Ayue at ni Furen? Pinili mo na si Mrs., di ba? Hindi ba? Malapit na ang malaking laban. Alam mo ba gaano siya kadelikado na mag-isa siya sa labas ngayon? Ginoong Dujun. Ano na po bang pagkakakilanlan niyo sa pag-aalaga sa kanya? Mentor? O yung taong nagtaboy sa kanya? Kailangan ko bang magpaliwanag sa'yo? Wala talaga akong karapatang manghimasok. Pero kahit pa mentor niya kayo, hindi niyo dapat pinapapababat. Pinapahiya siya para lang sa good image ng asawa niyo. Noong pinaalis niyo ang piyo ni doon, naisip niyo ba ang mararamdaman niya? Ginoong Dujun, patawad sa pagiging prangka. May gusto lang akong itanong na. Matagal ko nang iniisip. Sa lahat ng ginawa niyo sa kanya? Hindi niyo ba naisip na sobra kayong malupit? Itong lahat. Sinabi ba niya sa inyo? Hindi siya nagsasabi ng mga ganito sa akin. Dapat inaalagaan at iniingatan siya ng buong buo. Hindi yung ganto, pinapahirapan at sinasayang ang kabataan niya. Ayun, bilisan mo. Ako na ang cover mo. Guheng, makinig ka. Wala na tayong oras. Pumunta ako dito sa Jecheng. Hindi para magtampo. Ayun. Pinatay ang mga magulang ko dahil may traitor sa loob ng lungsod. Ang mentor ko, ang nagligtas sa akin, ang nagpalaki sa akin, ang nagpalago sa akin, lahat yon para sa araw na to. Ako ang pinakamatulis na espada ng mentor ko. Hanyu? Yung mga ginawa niya para sa'yo? Hindi na mahalaga ngayon. Ang importante ay yung nasa harap natin ngayon. Ito ang simula ng mas malaking sakuna. Nasa laban na to ang kapalaran ng buong lungsod ng Checheng. Kung hindi mahahanap ang mga traidor at hindi matanggal ang mga spy, siguradong babagsak ang buong Checheng. Ayun. Ginoong Dujun, siya? Naiintindihan ba niya ang intensyon mo? Hindi ko naman kailangan maintindihan ni mentor. Basta ako, naiintindihan ko siya, sapat na yon. Ito ang buhay ni Lu Kangyu. Ito rin ang pinili kong daan. Ayun. Tatay, True honor.
Yang tiktik sa hukbong ito matagal nang parang lason. Nakabaon na sa buto at dugo ng tagapagtanggol ng lungsod. Kung noon pa lang ay naalis na natin ang ugat nito, ang mag-asawang lumang veterano, hindi sana sila nasayang ang buhay. Tatay. Tatay. Ang pamilya Lu, 3 henerasyong tapat at tapang. Ngayon, isa na lang ang natitirang bata. Ikaw, Mangako ka sa akin, ano man ang mangyari, dapat na dapat mong protektahan siya. Munanchun. Sumumpa ako sa langit. Siguradong iuwi ko siya. Tatay. 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 Hindi ko natupad ang pangako ko. Hindi ko naalagaan si Ayue. Luhot. 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 Hindi ko inakala na si Munan Chuan pala ay may tinatagong ganitong kagandang estudyante. Estudyante. ito ang Xiang Guanli. Siya ang naglatag ng 67 na lihim na linya. Kailangan nating panatilihing kalmado siya para sa seguridad ng syudad. Sabi nila ang pinakamamahal na estudyante ni Mu Dujun ay isang babaeng bayani. Sa tingin ko bilang Dujun, ang chismis na yan, napakababaw pa rin talaga. Nagbibiro si Dujun. Ako lang naman ang piyesa na kapag tapos gamitin, tinapon na lang. Narinig ko ang bulaklak ng peony sa Dujun Mansion, hindi pala ganun kaganda ang pagka-bloom. Ano pa ang dapat pag-usapan? Nag-asawa lang siya ng bago. Kaya lagi na lang niya akong minamasama dahil ako ang dati. Kapag kumunot lang ang noo ng asawa, dapat akong lumuhod at aminin ang kasalanan. Imbis na alipustahin ako dito sa syudad. Mas gusto ko na lang natapusin mo na lang ako, Dujun. Miss Lu, galing mo talaga. Namatay? Nakakalungkot nga. Gusto mo bang magpalit ng amo? Bibigyan kita ng pagkakataon para maghiganti. Gusto mo ba? Kung bibigyan mo ako ng buhay, Dujun, ano naman ang ibibigay ko sa iyo? Kapag katalinuhan ang kausap, madali lang talaga. Sayang? Marami na akong nakilala ng mga trader. Mas magaling pang umarte kaysa sa mga artista. Miss Lu, gusto mo ng paraan para mabuhay. Paano mo ipapakita ang tunay mong sinseridad sa akin? Ano bang sinseridad ang hinahanap ni Dujun? Simula pa nung umalis ang Lukang Yuan sa syudad, hindi na talaga ako nagbalak bumalik. Kung hindi ka maniwala, Dujun, pwede mo na lang akong barilin. Siya. See? Bang! Niloloko mo ba ako? Si Miss Lu ay kakaibang tao. Kung papatayin, nakakapanghinayang nga. Modo Jun, mukhang okay ka pa since last time. Huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Ilabas mo ang tao. Kung hindi, ngayong araw na ang simula ng gyera. Hahaha, ilabas ang tao. Ngayon siya ang paborito kong tauhan. Sa tingin mo, babalik pa ba siya sa'yo? Nasaan ang Lukang Yuan? Palabasin mo, gusto ko siyang makita. Naku, ang bilis mo naman. Relax lang. Talagang papalabasin ko siya para makita mo, kasi siya ang kakausap sa'yo mamaya. Mudujun, ako na ang magpapakilala sa inyo. Kahapon iniisip ko pa kung paano kita iuwi sa bahay. Ngayon, suot mo na ang uniforme ng kalaban at nakatayo ka sa harap ko. Mudok Jun, hindi ba may gusto kang itanong? Ito ang bagong itinalaga kong commander, Lu Zhangyue. Simula ngayon, siya na ang kakausap sa'yo. Ilang araw na lang, anibersaryo na ng pagkamatay ng mga magulang ko. Babalik ako sandali at bibisitahin ko rin sila. Si Rin. Nagsimula na ang plano ni Doc John na linisin ang mga especially iyan ng Zhejiang Army. Narito ang listahan ng mga kasali. Paki-review po. Lu Zhangyue. Ang galing mo na talaga ngayon, ha?
Boss, matagal na rin, sana okay ka pa. Ayue, sumama ka sa akin pauwi. Yung mga nangyari dati, magbibigay ako ng paliwanag sa'yo. Anong bahay ang babalikan natin? Yung bahay na iyon ay para kina Mudujun at ng asawa niya. Ngayon, mas maganda na ang kinabukasan ko. Binigay sa akin ni Shangguan Dujun. Ikaw, hindi mo kayang ibigay yan. Sayang ang pag-aaruga ni Dujan sa kanya. Isa lang siyang traidor na ibinenta ang lahat para sa pansariling interes. Nakahiya talaga sa buong pamilya Lu. Dapat nga siya ay parusahan ng paunti-unti hanggang sa mamatay. Para kay Dujan, dapat lang siyang mamatay. Tumigil ka. Sino pang magsalita? Paparusahan ko ayon sa batas ng militar. Ayue, sumama ka pabalik sa akin. Mudujun. Ihinto mo yung pakitang tao mong ugali. 3 henerasyon ng pamilya Lu ay tapat sa bayan. Pero anong napala namin? Napala ko, namatay nang hindi payapa ang mga magulang ko. Walang nang natitirang mga labi. Napala ko, ngayon nakikitira lang ako. At tinatawanan ng mga tao. Kung hindi mo gagawin para sa sarili mo, walang magpaparusa kundi langit at lupa. Mula ngayon, si Lu Changyue, para na lang sa sarili. Ikaw, Tumahimik ka na lang. Pirmahan mo na para sa pagpapalit ng mga tao. 10 opisyal ng bantay lungsod, palit sa 30 naming veteranong sundalo ng Zhejiang. Ngayong araw, makikipagkasundo tayo. Kung hindi, ako ang unang magpaputok. ayon sa gusto mo, Miss Kang Yue, talagang malakas ang loob mo. Salamat sa pagtulong, Dujun. Mudujun, masaya ang pag-uusap na ito. Dugon, sa wakas, nagising ka na. Lishu. Naimbestigahan mo na ba yung tungkol sa listahan ng operations team, Ayue? Bakit nasa listahan ng operations team si Ayue? Guhang, hindi kakayanin ng isang tao lang. Na-interrogate ko na si Xiao Zhang. Ang sabi niya. Binigyan siya ni Madam ng isang peke na dokumento noong araw na yon. Zypheren. Nanchuan. Nanchuan. Grabe, natakot ako. Buti na lang sabi ng military doctor na nag-collapse ka lang dahil sobrang stress. Kung may nangyari sa'yo, hindi ko na rin kakayanin. Shu Fangling, tayo. Mag-divorce na. Mu, Nanchuan, hindi pa nga tayo 2 linggo kasal, gusto mo na maghiwalay? Lu Changyuan ay nag-trader na sa'yo. Ngayon, ako na lang ang tapat sa'yo. Nanchuan, alam ko na sobrang sama ng loob mo ngayon. Hindi mo matanggap na nag-trader siya. Sasamahan kita, pwede ba? Sinabi ko na, si Ayue ang hangganan ko. Huwag mo siyang galawin. May lakas ka bang sabihin na walang? Inalaman na kamay mo sa listahan ng operations team? Gusto ko lang na ang asawa ko ay para lang sa akin. Mali ba yon? Ang kasal natin, simula pa lang, ay isang transaksyon. Shu Fangling, lumampas ka na sa limitasyon. Tama. Si Lu Kangyue, siya talaga ang may tunay na pagmamahal sa'yo. Pero anong nangyari? Hindi ba't nilipat din sa kalaban? Mu Nanchuan, sasabihin ko sa'yo, gusto mo maghiwalay? Hindi pwede. Malapit na ang digmaan. Kapag sinabi mong ayaw mo na sa'kin, paputol ko ang supply sa likod ng linya mo sa tatay ko. Shu Fangling, huwag kang masyadong pakasigurado sa sarili mo. Ang tatay mo at ako, ang habol lang ay interes, hindi kung masaya ka o hindi, ikaw. Isang gamit lang. Akala mo kapag ganyan ang ginawa mo sa akin, mapapatawad ka ni Lu Kangyue at babalik sa'yo. Mu Nanchuan, panaginip lang iyon! Ikaw mismo ang nagtulak sa kanya, papunta sa kalaban. Ngayon, galit na siya sa'yo. Ito, ang pinakamalaking karma mo. Hinihintay ko na magkaharap kayo. At siya mismo ang tutok ng baril sa puso mo.
Sir, Ang pangalan ng baril na ito ay Zhang Feng. Simula ngayon. Iyon na ito. salamat sir. Pangako ko po, hindi ko hahayaang madumihan ito kahit kailan. Sir, ako mismo ang gumawa ng mooncake na ito. Tikman niyo po. Si. Gabi na, hindi ka pa ba uuwi para matulog? Sasamahan ko si sir. Sir, tingnan niyo po kung gaano kaganda ang namumulaklak na peony na itinanim ni Mama. Sir, na-miss ko na po sina Mama at Papa. Ayos lang yan, Ayu. Mula ngayon si Sir. Lagi kitang sasamahan. Humingi ka ng tawad. Ngayon din. Ayu eh. Sorry. Kang Yue, nakikita ko ang sinseridad mo. Pero, medyo nakasisira ng mood ang maganda na naka-uniforme ng militar. Mas maganda sigurong magsuot ka ng malambot na seda. Paano kung maging ikaw ang ikasiyam kong asawa? Mapalad si Kang Jue na. Napansin at pinili ng Dujun. Pero, ganun kasi ako. Malaki ang ambisyon ko, pero maliit ang tiwala ko. Oh, Gusto ko, akin lang. Ikaw, Dujun? Mula loob hanggang labas. Gusto ko, ako lang ang may-ari sa'yo. Ayokong magbahagi ng asawa, kahit sa titulo lang, ayaw ko. Duyun. Payag ka ba? ayos. Tama lang, matapang at malakas, kaya hindi makayanan ni Munanshuan ang pagiging pakipot mo. Duyun. Hindi mo pa sinagot ang tanong ko. Kaya mo ba? Sanay akong magpalaki ng maitim ang loob, kaya ikaw ang magiging ikasiyam kong asawa. Nasa listahan na yung pangalan sa loob ng painting scroll. Dapat malapit nang dumating si Guhing. Dalian mo. Dujun, sabi ng lahat, sa gabi ng kasal, dapat may handaan. Pero wala ka man lang binigay na salo-salo sa akin. Parang gusto mo lang akong daanin sa ganyan. Ano bang gusto mo? Ang gusto ko, ipahayag mo sa buong lungsod na ikaw ay magpapakasal sa akin. Pagdating ng panahon, bibigyan kita ng isang di malilimutang gabi ng kasal. Commandant. May malinaw na ebidensya ng pagtataksil si Lu Kang Yue. Kung hindi natin siya paparusahan, paano mapapanumbalik ang tiwala ng mga sundalo? Tama, komandante, malinaw dito sa ulat ng militar na nagtaksil kay Lu Kangyu. Nagpalit pa siya ng panig mismo sa negosasyon. Pinilit pa akong pumirma ng kasunduan sa ilalim ng baril. Isa siyang tunay na traidor. Ganyang klaseng pagtataksil, binabastos niya ang 3 henerasyon ng katapatan ng pamilya Lu. Kung hindi natin siya aalisin, lampas na ang gulo. Paano ka igagalang ng mga tao, komandante? Pag nagawatak-watak ang pakpak, tapos na ang laban para sa lungsod na ito. Tama. Si Lu Kangyu, dapat lang naparusahan. Komandante, kung hindi ka magpapasya ngayon,
Tiyak na magdudulot pa ito ng kaguluhan. Nagmamakowa po kami mga tauhan nyo, komandante, na agad ninyong ipag-utos ang pagpatay sa traidor na si Lu Kangyu. Tama na. Siya. Si Lu Kangyu talagang karapat dapat siyang maparusahan. Pero siya din ang mag-aaral na pinangakong poprotektahan ni Munanchuan habang buhay. Kahit mapatay. Ako pa rin ang gagawa nun. Hindi trabaho ng mga gaya nyo ang manghimasok dito. Ito ang totoong listahan ng mga espiya sa lungsod. Ayun, isinugal ang buhay niya, makuha lang to. General. Nandito na silang lahat. Sino ba ang nakakaalam? Baka siya ang may kagagawa nito. Ang tanda na to ay natatanging palatandaan ng espiya ng Zhejiang. Ang pangalan mo, nasa pinakaunang bahagi ng listahan. Si Lu Kangyu talagang sumira sa plano ko. Napakawalang hiya. Ayon sa listahan, isa-isa nating huhulihin. At agad nating paparusahan dito mismo. Hindi ko akalaing siya ay traidor. Halos nailigaw niya tayong lahat. Ayun? Mali si Master. Ang pasan mo, hindi lang masasakit na salita, kundi pati na rin ang mga lihim na masasamang kagustuhan ng mga ahas na to. Si Master ay bulag at manhid. Hindi siya naniwala sa'yo. General, galing sa Zesheng, ipinahayag na si Xiang Guanlin ay magpapakasal kay Lu Kangyu bilang ikasiyam na asawa makalipas ang 3 araw. Ginawa na ng hukbo ayon sa utos ninyo. Naipaskil na ang paunawa tungkol sa pagpapakasal ni Yap itong asawa ng Dujon na si Lushi. Buong syudad ang magsasaya. Buong syudad. Ang galing ng pagkakagawa. Yung Mingyue na tinago mo, malapit na siyang maging asawa kong si Yitai. Tingnan ko lang kung makakapagpigil ka pa. Kapag nagkalituhan ka na, magkakaroon ng bagong pinuno ang lungsod. Salamat sa inyong dalawa. Mag-aasikaso muna ako ng mga bisita. Sige, pumunta ka na. Ha? Ay nako, Totoo nga? oo nga. Bagay na bagay sila. Ang saya-saya. Congratulations, Madam Xiangguan. Congratulations, congratulations. Dapat makuha ang mapa ng hukbo. Shifu, pag nakuha ko ang mapa, pwede na akong umalis. Yap itong asawa. Hindi pa nga tayo nagkaroon ng gabi ng kasal, ba't nagpunta ka sa silid aklata ng asawa mo? Para maghanap ng kayamanan? Nabiktima. Ito ay isang patibong. Ha? Ko. Kuh, Kukoff! Lu Kangyu? Totoong ikaw ang baliw na aso na pinalaki ni Munan Xuan. Binigyan kita ng pagkakataon mabuhay, pero hindi ka nagpapasalamat. 3 henerasyon na ang pamilya Lu na loyal at magiting. Ako si Lu Kangyu. Hindi gagawa ng kahihiyan para lang magkapakinabang, lalo na't hindi ko pagtataksilan ang Shifu ko. Ikaw, Gusto mong mamatay. Habulin siya! ang lungsod ay nasa kabila lang. Kahit mamatay ako, gusto ko sa tabi ng Shifu ko. Ayan. Shifu. Zhang Yue, Buhay man, kailangan makita ang tao. Buhay man, kailangan makita ang tao. Patay man, kailangan makita ang bangka. May nakakalason na sangkap sa espada ng Dujun. Nakapasok na ang lason sa puso. Walang gamot. Lao, Jiang, Jue, Dujian, si Dujun. Ito, Dujun. Ham. Zhang Yue, patay na si Xiang Guanlin. Wala na rin ang buong hukbo ng Ze. Pero nasaan ka ba talaga? 3 buwan na. Bakit hindi mo kinakausap si Shifu?
Dujon, tapos na ang paghahanap sa timog silangang direksyon. Wala, nagsusumite ng ulat. Ulat. Nahanap ba lahat sa kanlurang lambak? Sa paanan ng hilagang bangin, damit lang ang nakita, pira-piraso lang. Hanap pa. Ipagpatuloy ang paghahanap. Kung kinakailangan, hukayin pa. Kailangan talagang mahanap natin siya. Napalawak ng Zhejiang, pero hindi ko nabantayan ang aking liwanag sa gabi. Ajue. Ngayon ay Mid-Autumn Festival. Bakit hindi ka pa umuwi? Ay, Shifu. May nilagay akong matamis na biniling sugar sa mooncake ngayong taon. Tikman niyo po. Ayue, ngayon ay seryoso ang sitwasyon ng hukbo. Pag-usapan natin yan sa susunod na pagkakataon. Ah, sige na nga, Shifu. Shifu, ito ang paborito ninyong mooncake na may salted egg yolk. Ako mismo ang gumawa nito. Matagal akong nagpakasipag para gawin to. Ayue, magpakabait ka. Sa susunod na taon. Sa susunod na taon, sasamahan talaga kita ni Shifu sa piyesta. Ham. Sa huli, lumamig na rin. Ajue. Nasaan ka ba talaga? Sawa na ako. Bukas aalis na ako papuntang Falansi. Galit ka ba hanggang? Ni Bangkay hindi mo man lang iiwan para sa akin. Boss, bakit di muna kayo bumalik ngayon? Sa lagay ng katawan ninyo ngayon, paano nyo kakayanin ang ganitong pagod? Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi ko pa natatagpuan si Ayue, hindi ako mamamatay. Nakita ko mismo na nahulog si Ayue dito sa bundok na to. Hanggat may hininga pa ako, hindi ko titigilan ang paghahanap sa kanya. Boss, yang sakit nyo ay 5 taon na dapat nyong alagaan ang katawan nyo. Hanggat may hininga pa ako, hindi ako titigil. Kung buhay pa siya, kailangang mahanap ko siya. Kung talagang patay na siya, ako mismo ang magdadala sa kanya pabalik sa headquarters. Lahat sumama. Ay, Ayo. Totoo bang ikaw yan? Buhay ka pa ba? Sir, nagkamali ho kayo ng tao. Hindi ko po kayo kilala. Chief, Hindi mo na ako naaalala. Ako si Munan Chuan. Munan Chuan? Ako ang mentor mo. Pasensya na. Naaksidente kasi ang ulo ko dati. Hindi ko na talaga maalala ang nakaraan. Chief, huwag mo na siyang pahirapan. Guheng. Ikaw, simula't simula pa alam mo na. Noong mga panahong iyon, ako ang unang. Sumunod sa bakas ng dugo papunta sa paanan ng bangin. Mas grabe ang tama niya. 7 araw at 7 gabi, siyang walang malay. Pagkagising niya, wala na siyang naaalala. Pati sarili niya, hindi niya matandaan. Guheng, ang kapal ng mukha mong walang utang na loob. Tinuring kang kapatid ng chief. Lishu. Hanyue basta mabuhay ka ng maayos, kahit ano pa. Basta ligtas siyang nabubuhay, ayos na yon. Lishu. Aalis na tayo. Bakit ang sakit ng puso ko? Parang may pilit na hinugot mula rito. Chief, Mentor. Dugyo na, Ito'y lumang sugat na nakuha ninyo noong nasa digmaan pa kayo. dagdag pa ang 5 taon na sobrang pag-aalala at pagod ninyo.
Ubos na ang lakas ninyo. Ako bilang matandang manggagamot, wala na talagang magagawa. Pinakamataas. 3 buwan na lang ang natitira. Magpapaalam muna ako. Lishu, pag-uwi mo, ipalipat ang kalahati ng mga ari-arian ng Dugyon Mansion. Sa pangalan ni Miss Lu. Hindi, Dugyon. Masyado itong mahalaga. Wala na akong natatandaan sa nakaraan. Wala na tayong ugnayan. Hindi ko pwedeng tanggapin. Ang pamilya Lu. 3 henerasyon ng katapatan at kagitingan. At halos nagbuwis ka ng buhay para sa lungsod. Karapat dapat ka dito. Ang gusto ko lang, makita kang ligtas at payapa. Magluluto ako ng kaunting lugaw para sa'yo. Dugyon, bakit niyo pinahihirapan ang sarili ninyo? Mahal ninyo si Miss Kang Yue. Ang pinakamahal niyong tao, nandito mismo sa harap ninyo. Bakit? Dugyon, Gaano pa ba ako katagal mabubuhay sa ganitong kalagayan? Ang gusto ko lang, makita siyang ligtas at malusog. Sa susunod, Guheng, ang magbabantay sa kanya. Talaga bang wala kang maalala kahit konti? Wala na talagang maalala. Pero kapag nakikita ko siya, masakit lang sa loob ko. Pero hindi galit ang nararamdaman ko. Sa mga nagdaang taon? Palagi mo akong tinanggihan. Naisip mo ba? Kung, bakit? Kung gusto mong malaman, puntahan mo siya at direktang tanungin. Bumalik ka sa hukuman ng gobernador ng proteksyon ng lungsod. Doon, makukuha mo ang sagot na hinahanap mo. Sa loob ng kwarto na to, lahat ng ito ay pagmamahal niya para sa'yo. Ang mga bulaklak na ito, pati ang mga tula na ito, lahat ay para sa akin. Lahat ay para sa'yo. Minahal mo siya ng higit sa lahat. Pero dahil sa hindi pagkakaintindihan, halos hindi mo na kayanin ang sakit. Tinago ko sa iyo ang 5 taon. Dahil natatakot akong maniwala ka sa mga bagay na iyon. Na masasaktan ka. At natakot din akong muli, masaktan ka ulit. Ayue? Tingnan mong mabuti ang lahat ng ito. Pag-isipan mo ng mabuti kung gugustuhin mo bang bumalik sa kanya. Kailangan mong maging buo ang loob mo. Para maging buo din ang paghawak mo sa baril. Chang Yue. Mo. Nanchuan. Ang ibig sabihin nito ay gusto ko si Mu Dujun.
Ngayong araw, nagpractice kami ng pagmamalikhain. Hinawakan ni Shifu ang kamay ko. Ang palad niya, ang init-init, ang bilis ng tibok ng puso ko. Baka isipin ni Shifu na ang tanga-tanga ko, puro kapalpakan lang. Tanga kang babae. Noong araw na magkatapat ang mga palad natin, ang bango ng buhok mo, nagpasiklab yon ng matinding alon sa loob ng puso ko. Ang gusto ko lang sana, yakapin ka ng mahigpit. Sabihin sa'yo, ikaw ang pinakabihirang yaman ko sa buong buhay na to. Pero Shifu lang ang pinanghahawakan ko. Kaya pinipigilan ko ang sarili ko. Ako mismo ang duwag. Shifu. Palihim kong itinago ang baril ni Shifu. Gusto ko lang makita siyang nag-aalalang maghanap. At wala siyang magawa sa akin. Ajue. Hanggang ngayon, kitang-kita ko pa ang mapagmataas mong ngiti noon habang tinatago mo ang baril. Nabuksan na ang mga bulaklak ng piyoni sa bintana. Kung pwede lang, sana makita niya muli. Ayu, yung peony na yon ang pinakamaganda sa lahat ng nakita ko sa buhay ko. Pero ako mismo ang bumasag sa paso. Kasabay nitong binasag ko ang puso mo. Kasalanan ko lahat. Sabi ni Shu Fanglin. Sawa na si Shifu sa pagiging bastos ko. Hindi raw ako karapat-dapat. Bawat salita ng babaeng yon parang lason. Ako ang naging bulag at manhid ang puso ko. Kaya naniwala ako sa mga sinabi niya. At sinaktan ka. Kung bigla akong nawala. Malulungkot kaya siya kahit konti. Anjue. Sobrang sakit. Bawat buto ko dumadanas ng kirot. 5 taon na parang bangkay lang ako na naglalakad. Ajue. Umuwi ka na. Pakiusap, ikaw. Bumalik ka na sa tabi ko. Shifu. May utos ang mga general. Simula ngayong araw, ang 2 general sa lungsod ng Hu, ang pwesto ng general, ipapasa sa nag-iisang tinuturuan niyang disciple, kay Miss Lu Kangyue. Mula ngayon, lahat sa mansyon ng general. Kailangang sumunod sa mga utos ng bagong general. Ibinigay na sa kanya ang mana. Bukod pa rito, ang general ay nagpapasalamat kay Vice Commander Gu Heng sa kanyang katapatan sa maraming taon ng pagtatanggol sa pinuno. At dahil ang pagmamahal niya kay Miss Kang Yue ay walang kapantay bilang isang mentor, ipinagkakatiwala niya si Miss Kang Yue kay Vice Commander Gu Heng at pipiliin ang isang magandang araw para sa kasal. Hindi ako pumapayag. Miss Luo. Matagal nang may malakang sakit si General. Wala rin siyang anak. Ikaw lang ang tanging tagapagmana niya. Ikaw lang ang nararapat sa posisyong ito. Oo nga. Pinag-isipan ni General, ito ng mabuti. Bakit mo naman bibigwin ang lahat ng pinagpagirin niya? Ang pagiging general ay napakalaking responsibilidad. Natataranta ako, hindi ko kayang tanggapin ito. Pero ngayon, ang gusto ko lang malaman, si Huo, na aking guro na si Munan Chuan, ang general mismo, bakit iniiwasang magpakita? At bakit naman niya? Desisyonan ang tungkol sa buong buhay ko? Sir, alam kong nandito ka. Lahat ng ginawa mo para sa akin. Alam kong lahat iyon. Ikaw ang humanda ng daraanan ko. Ikaw rin ang nagplano ng lahat. Ang lahat ng sakripisyong ginawa mo. Alam ni Chang Yue. Nakakaawa ka naman. Sir. Ang gusto lang ni Kang Yue ay makita ka sa huling pagkakataon. Kung talagang ayaw mo akong makita, magluhod ako rito ng matagal, hindi ako aalis. Tama na tama ang sinabi mo. Shifu, Tumayo ka na. Malamig sa sahig. Shifu. Sa wakas pumayag ka ring makita ako. Natanggap ko na ang pasasalamat mo. Malaki na ang nagawa ni Lujiang para sa wood pulp. Ano pa ba ang gusto mo? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Talagang kahit ano ibibigay mo? Totoo? Gusto kita. Munan Chuan.
Naalala mo na ang lahat. Gusto kitang makasama. Habang buhay. Ibibigay mo rin ba yon? Kalokohan. Guheng. Mahal ka niya ng totoo. Siya. Ang taong makakapagpasaya sa'yo at kayang sumama sa'yo habang buhay. Si Guheng ay kuya ko at utang na loob ko siya. Pero sa puso ko, isang tao lang ang kaya kong mahalin habang buhay. Ikaw lang ang gusto kong makasama. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang gusto kong makasama. Habang buhay. Sobra ka na. Ang pilit na prutas, hindi matamis. Basta makapawi ng uhaw, ayos na. Ayaw ikaw. Bakit ganyan ka? Chifu. Sa puntong ito, isa na akong taong muntik ng mamatay. Sa tingin mo ba mahalaga pa sa akin ang mga parangal na iyon? Sa tingin mo ba pinapansin ko pa ang titulo bilang asawa ng Dujun? Kaya kong bitawan pati ang dignidad at yabang ko. Ano nga ba kung magguro at estudyante tayo? Ano nga ba kung buong bayan ang lumalait sa atin? Ikaw lang ang gusto ko. Ano man ang kabayaran. Ako si Lu Kang Yue. Kaya kong bayaran. Pasensya na Ayue. Wala na akong oras para samahan ka sa daraanan pa natin. Luke ang Yue. Huwag kang maging matigas ang ulo. Ay, ang Dujun at si Miss Lu. 10 taon nang lumipas, puno ng kilat ang buong katawan. Lahat ginawa para protektahan ang lungsod. Pero ni kaunting pag-unawa, wala bang maibigay ang mga tao? Ang pinagsamahan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Matagal nang lampas sa relasyon ng tagapagturo at estudyante. Kahit sabihin pang hanggang mamatayan ng samahan, hindi pa rin sobra. Ang hiling ko lang ay malinawan sana ng Dujun ng lahat. Talagang nakakatawa ang tadhana. Shifu, Kung ganon, bitawan mo ako. Shifu. 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 Miss Lu. Matagal na tayong hindi nagkita. Sana ay maalis. Gawin mo na. Hindi ako kagaya mo. Sanay sa hirap at lamig ng panahon. Miss Shu, nakikiusap ako sa'yo. Sabihin mo sakin kung nasaan si Shifuko. Ang posisyon ng asawa ng komandante ay mananatiling sa'yo. Gusto ko lang naman manatili sa tabi niya. Gusto mong magsama tayong dalawa bilang asawa niya? Francia, gentleman na mahinahon at maalaga, hindi mo ba alam, mas daan-daang beses na mas mabuti yon kaysa kay Munan Chua na parang bato, mabaho at matigas ang ulo? Sino ba namang may gustong agawan ka? Kayo, hindi ba kasal na kayo? Anong nangyari sa'yo? Hindi mo pa ba alam? Matagal na kaming nag-divorce. 5 taon na. Ano? Divorce? Lu Kang Yue, ikaw, at si Shifu mo, ginawa ninyong lahat para protektahan ang mga tao sa syudad. Inaamin ko, hinahangaan ko ang sakripisyo nyo. Pero pagdating sa pag-ibig, wala kahit isa sa inyo ang matinong tao. Ano ibig mong sabihin? 5 taon na akong nag-divorce. Dahil ba talaga sa'yo yun? Pinakasalan niya ako dati, para lang mapalayo ka sa kanya. Lahat ng magagandang eksena namin na pinapakita sa harap ng iba, lahat yun para lang sa'yo. Mula umpisa hanggang dulo, sa puso ni Munan Chuan, ikaw lang Lu Kang Yue. Bakit hindi niya sinabi agad sakin? Hindi naman ako yung taong hindi marunong umintindi ng sitwasyon. Miss Q, noong protektahan natin ang syudad dati, nagulo lahat. Pinakasalan ka ni Shifu para tumibay ang relasyon sa samahan ng negosyante. Ako, hindi naman talaga kita sinisi kailanman. Pero galit ako sa inyong dalawa. Mga walang kwentang dahilan na wala kayong magawa. Dahil daw kailangan para sa lahat, pare-pareho kayo ng palusot ng Shifu mo. Ako na lang si Shu Fangling, ang itinakdang maging chess piece sa plano ninyo para sa mas malaking kabuuan, Lu Kang Yue. Tingnan mo nga naman, lahat ng plano nyo. Anong napala ninyo ngayon? Miss Shu, nakamit mo na rin ang gusto mo, nakahanap ng bagong buhay at kalayaan sa Francia. At ako, ni minsan hindi ko pinagsisihan ang naging desisyon ko noon. Harapan sa mga tao sa syudad, wala namang halaga yung mga personal natin. Tama na yan. Akala ko namatay ka na 5 taon na ang lumipas. Bumalik lang ako para makita ang naging lagay ni Munan Chuan ngayon. Ano nangyari?
Bumalik ka pa rin? Para magmakaawa ng awa sa isang taong naghihingalo na. Lukang Yue, hindi ba katawa-tawa ka? Anong sabi mo? Ano, naghihingalo na siya? Anong sinabi mo? Anong malubha na ang sakit? Bakit parang wala ka talagang alam? Si Munan Chuan, malapit nang mamatay. Wala nang magawa ang mga doktor dito sa bansa. Si Lee, ang tagapag-alaga, at si Guheng, ang lumapit sa akin. Tinulungan ko siya dahil noong nag-divorce siya, medyo naging mabait pa rin siya sa akin. Nagpakawala siya ng malaking pera para makapag-aral ako sa abroad. Kumuha pa ako ng eksperto mula sa France para lang dito. Kaya pala siya umiiwas at hindi nagpapakita. Salamat ha. Pupuntahan ko na siya ngayon. Hinto. Kunin mo. Mga gamit mo yan. Ito ang engagement gift na binigay sa'yo ni Master Dati. Ay naku, Fandling. Hindi kaya ang bracelet na yan ang pinaka-treasure ng Jade Shop? Ito ang engagement gift mula kay Nanchuan. Sabi niya, ang Jade bracelet, isang beses lang niya ibibigay sa isang tao sa buhay niya. Sa akin niya binigay. Noon, hawak-hawak niya ang bracelet na yan at paikot-ikot sa labas ng courtyard mo buong gabi. Ako ang pumigil sa kanya. Sabi ko, kung gusto mo siyang mag-give up, dapat maging convincing ang drama mo. Doon lang niya ipinilit na ibigay sa akin. Sa mga taon na lumipas, gusto niya tumulong, gusto niya magbigay, sapat na ang natanggap ko. Ngayon, ibabalik ko na sa iyo. ganyan siya lagi. Hindi nagsasalita. Hindi nagpapaliwanag ng kahit ano. Kahit buhay niya nakataya. Tinutulak pa rin ako palayo. Sine? Umiiyak ka lang, hindi mo siya maliligtas. Kinabukasan ng umaga, iaasikaso ni Lee, ang tagapag-alaga, na ma-admit siya sa St. Peter Hospital, Lukang Yue. Kung gusto mo talagang mabuhay siya, pumunta ka sa hospital at bantayan siya. Huwag mo nang bigyan ng chance tumakas pa. Master. Ngayon. Hindi mo na ako kayang itulak palayo. Lishu, nasaan ang guro ko? Umalis siya bago pa sumikat ang araw. Kang Yue, miss. Sinabi niya na ayaw kanyang makita. Huwag mo akong lokohin. Alam ko na ang lahat. Tungkol sa guro ko, sinabi na sa akin ni Shu, Miss, ang lahat tungkol sa sakit niya. Gusto kong makita siya. Miss, may balak si Dujun na magpakamatay. Sa 5 taon mong nawala, si Dujun buong araw ay abala sa mga tungkulin ng militar, gabing-gabi. Lasing siya at hindi na alam ang ginagawa. Ginawa niya ang sarili niyang ganito, paulit-ulit. Pagkatapos, nireseta ng doktor ang gamot. Napakarami niyang sinira kasi lagi niyang iniisip na hindi pa malamig ang bangkay mo. Anong karapatan niyang mabuhay mag-isa? Araw-araw kang hinahanap habang buhay pa siya. Kung hindi niya kaya, sasamahan ka niya sa kabilang buhay. Ngayon na bumalik ka, nakasalalay siya kay Gu, Vice, Officer. Sobrang tindi ng pagmamahal niya sa iyo. Iniisip niya na iyon ang pinakabagay na destinasyon para sa iyo, hanggang sa ang huling pag-asa niya ay tuluyan nang nawala. Destinasyon? Munanchuan. Kung wala ka, saan ako pupunta? Lishu, nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mo akong makita siya. Kahit ilang araw. O ilang oras lang siya mabubuhay. Babantayan ko siya. Tumanggap ng urgent message si Dujun mula sa frontline ng Checheng. Sabi, ang natitirang tauhan ni Xiang Guanlin ay nagtulungan sa mga dayuhang Hapones. Gumugulo sila sa frontline. Pumunta siya sa frontline? Ibig mong sabihin. Pupunta siya sa labanan na ganyan ang kalagayan niya? Nasaan si Dujun? Nasaan si Dujun Munanchuan? Dujan. Hindi pa siya nakakauwi. Shifu. Kung sakaling matapos ang gyera, ano ang plano mo? Kapag tapos na ang lahat ng laban, hahanap ako ng bundok na pinakamalapit sa buwan para magretiro. May bundok, may ilog, at may maliit na bakuran. Araw-araw akong magtitimpla ng tsaa, tahimik at malaya ang buhay, hahaha. Uy, Shifu. Ako, paano? Hindi mo ba ako isasama? Pangako, hindi kita pababayaan maging tahimik. Akyat ka na lang araw-araw sa bundok para mangaso, tulungan mo akong magluto. Uwa. Yung lugar na pinakamalapit sa buwan.
Bundok Tianmu. Ang pinakamataas na tuktok sa hangganan ng Huatje. May bukal at talon doon. Shifu, nakita. Ang lugar na to, nasa tabi ng bundok at ilog. Ayos din naman dito. Pag namatay ako, dito niyo ako ilibing. Shifu, ano pong sinabi nyo? Kung mamamatay kayo, si Ayu, di na rin mabubuhay. Miss Lu. Totoo nga, ikaw nga ito. Nung araw, nung si Shangguan ang nagdulot ng gulo sa dalawang bayan, ang daming buwis at iba't ibang singil, ang dami talagang napilitang mamatay. Nako, buti na lang andyan kayo. Kung hindi nyo napatay ang halimaw na yun, matagal na rin kaming patay sana. Tapos na lahat yon. Hi. Hi. Ay, oo nga pala. Ayos na ngayon. Bumaba na ang buwis dahil kay Dujen. Kumakain na at may maayos na suot ang bawat pamilya. Ay, Mga mabubuting tao talaga kayo. Ay, pero... Miss Lu. Pakisuyo kay Dujen. Pangalagaan niya ang sarili niya. Kaninang umaga, nakasalubong ko siya paakyat ng bundok. Grabe siya kung umubo. Ang mukha niya, sobrang putla, parang papel. Hindi pwedeng magpatuloy ng ganyan. Nakita nyo pala si Dujun. Nasaan siya? Ha. Nandun siya sa bundok na yun. Nako. Pinagawan ng kapitan ng baryo ang dating bahay ng tagabantay ng mga patay noon, para kay Dujan tumuloy. Ay nako, si Dujan talaga, nakakatawa siya. Sabi niya, kapag gabi raw, pinakamalapit sa buwan. Ay, Miss Long. Sa pagkakataong ito, hindi ka na makakatakas sa tabi ko. dapat maliit lang ang bakuran na to. Lalagyan ng batong mesa. Ilalatag ang chessboard. Lalagyan ng upuang kawayan. Ipapatong ang balat ng tigre, magtatanim pa ng isa pang paso ng mudan. Yung pinakapaborito mong puting mudan. Tapos mag-aalaga pa ako ng isang malaking asong kulay dilaw para sa atin na magdadala ng ligaw na kuneho. Matakaw ka talaga. Alam ko, pagkain lang iniisip mo. Haha. Eksaktong-eksakto sa mga pangarap niya noon. Shifu, alam kong nandyan ka sa loob. Lumabas ka. Shifu. Pinangako mo sa akin na isasama mo ako dito para tumira tayong dalawa. Hindi mo tinupad ang sinabi mo. Lumabas ka. Munan Chuan. Isa kang traidor na walang puso't malasakit. Isa kang duwag. Tama. Ako nga ang duwag. Umalis ka na. Hinahayaan mo akong umalis. Mula noong iniligtas mo ako noon sa eskinita. Ang mga buhay natin ay magkasama ng nakatali. Kung hindi ka lalabas ngayon, gagamitin ko ang baril na binigay mo sa akin. At puputukin ko ito sa sarili ko. Sir, bakit ayaw mong aminin na mahal mo ako? Yung mga sinulat mong komento sa diary. Nakalimutan mo na ba lahat ng yon? Munan Chuan. Kung hindi ka pa lumabas, mamamatay na ako dito sa harap mo. Magkikita na lang tayo sa kabilang buhay. Ajue. Lu Kang Yue. Ang kulit mo, baliw ka na talaga. Sir, huwag mo na akong itulak palayo. Wan Yu. Ano ba tong ginagawa mo? Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Sir, basta buhay ka.
Buhay din si AU. Kapag namatay ka, sasama si AU sa'yo. Please, pakiusap. Buksan mo ang mga mata mo at tingnan mo ako. Hi Yue. Malapit na akong mamatay ikaw. Umalis ka na. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang dalhin siya. Kahit mismong kamatayan ang tumapak dito, hindi ko papayagan. Sir, tinuro mo sa akin noon. Kapag kalmado ang puso, matatag ang kamay. Ngayon, kalmado na ang puso ko. Hindi ka na makakatakas. Ayu, ano bang gagawin ko sa'yo? Ano bang gagawin? Siyempre, matulog na lang. Basta matulog ka, kailangan mo na akong panagutan. Hindi ka na makakatakas. Grabe ka naman. Sir, hindi mo alam na ganitong bagay. Sa loob ng 10 taon, iniisip na ni Ayue. Ang kapal ng mukha mo. Oo, makapal talaga mukha ko. Buti na lang ngayon si Shifu kahit pusa, hindi na kayang talunin. Kung hindi, paano ako magkakaroon ng pagkakataon? Ang lakas ng loob mo? Sa lagay na to, may kinakatakutan pa ba ako? Shifu. Munan Chuan? Ayu. Matulog ka na, Shifu. Simula ngayon bantayan ka na ni Ayu. Kahit saan ka magpunta, Shifu. Sasamahan ka ni Ayue. So, hindi pala talaga nasira ang balakang ni Shifu. Ah. Shifu, lalabas muna ako at titingnan ko ang paligid. Gusto mo talagang mamatay, ha? Mura. Lu Kangyu. Ibaba mo ang baril. Kung hindi, papatayin ko siya. Lumayo ka sa guro ko. Kung hindi, palalayasin kita ng pira-piraso. Ayu, wag mo siyang pansinin. Babaril ako. Guro, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Duyun. Pasensya na po at nahuli ako. Pakisuyo. Patawad po. Eksakto ang dating mo. Maraming salamat. Sa ating dalawa, hindi na kailangang magpasalamat. Pupunta muna ako at mag-inspeksyon sa paligid. Ikaw ang bahala kay Dujun. Mag-ingat ka palalo. Guro, nakakuha ako ng isang wild na manok ngayon. Para pampalakas sa inyo. Sakto. Lulutuin ko na ang manok na ito. Guro. Guro. Guro.
Ayaw mo na ba sa akin? Ayue, anong nangyari? May nangyari ba? Shifu, akala ko iiwan mo na ako. Simula nang mawala ang mga magulang ko, hindi na ako natatakot mamatay. Ang kinakatakutan ko lang ay ang mawala ka sa akin. Tanga. Ayue, napansin ko lang na maganda ang panahon ngayon. Naalala ko tuloy kung gaano mo kagusto ang fresh na sopas ng kabute. Kaya umakyat ako ng bundok para mamitas ng konti. Dumating ka pa para dalawin ako, hindi ko na nga malaman kung gaano ako kasaya. Natatakot lang talaga ako na sandali lang ang mga araw na ganito, lahat, parang hindi ko na aabutan. Makapiling lang si Shifu. Kahit isang araw lang, sapat na. Ang hinihiling ko lang, huwag mo akong iwan. Sige, makikinig na ako sa'yo. Simula ngayon, hindi na talaga kita iiwan. So, itong mga kabute. Gusto mo bang gawing sopas? Sopas. Naghihintay si Shifu. Kahit nakalaso na kabuti, kakainin mo? Nagpapatawa ka na naman. Ganito, pupunta ako at papatay ng manok para sa'yo. Gagawan kita ng sopas. Ha? Ayo, Parang nasunog yata ang lugaw na niluto mo. Kasalanan mo kasi eh. Nagbabasa ka lang ng libro. Pero tinititigan mo naman ako palagi. Bakit? Ayon tuloy. Yung libro. Wala nang sinabi doon na mas may nakakaisa sa libro. Itigil mo muna yung pagbabasa mo. Unahin mong maghati ng kahoy sa likod bahay. Siye. Ang likod ko. Medyo masakit. Nagkukunwari ka pa. Tuloy mo lang ang pag-arte mo. O, sige, magpanggap ka pa. Mamayang gabi, totoo na nasunog ang lugaw na iinumin natin. Ay, Shifu. Mas masarap pag ito ang ginamit sa sabaw, yung manok na may kabute. Ingat, baka madulas ka, bantayan mo ang hakbang mo. O, eto, Shifu. Ay, ingat. Grabe, muntik na akong himatayin sa takot. Sinabi ko na sa'yo, mag-ingat ka. Masama ba ang pakiramdam mo? Umuwi na lang muna tayo, ha? Tara. Wala akong sakit. Buti kung ganyan, basta okay ka. Sir, sobrang payat nyo na. Magpakabusog naman kayo. Oo. Araw-araw kayong nangangaso, napapagod na kayo. Nasa init at hangin pa kayo. Kainin nyo ito. Hindi pwede. Ngayon, ako ang masusunod. Kainin nyo ito. Ibukan nyo ang bibig nyo. Ang laki-laki nyo na, pero parang bata pa rin kayo kung kumain. Sir, tigilan nyo na yung pagpupunas. Halika. Ako na. Walang karapatang magsalita ang may sakit. Ajue. Anong gusto nyong kainin bukas? Ipagluluto ko kayo. Kahit anong luto nyo na hutinghong na nilagang sabaw, kakainin ko. Kung ano-ano na naman ang sinasabi nyo. Uminom tayo ng gamot. Pwede ba? Ajue. Huwag mong sayangin ang gamot. Ang katawan kong ito, hindi natatagal ng ilang araw. Si. Kung hindi natin makakamit ang magkasama hanggang tumanda, Eddie, ang hilingin natin ay mabuhay ng magkasama sa isang libingan.
at mamatay sa isang hukay. Ano bang pinagsasabi mo? Gusto ko ng pagkilala, isang karapatan na pwedeng ilibing kasama ka. Ulo kang Yue, ngayon, papakasal na ako sa'yo. Munan Chuan. Ah, kalokohan. Hindi posibleng mangyari yan. Isa akong taong malapit ng mamatay. Paano ko? Masisira ang buong buhay mo? Saka. Ikaw ay ang tanging alagad ko, Munan Chuan, at ikaw pa ang commander ng 2 lungsod, Hu at Ze. Kailangan mong mabuhay ng maayos. Komanda. Alagad. Mga tao. Yan na naman. Palaging ganyan mo ginagago ang buhay ko. Pero tinanong mo ba ako? Tinanong mo ba kung ano talaga ang nararamdaman ko? Yue. Grabe ka na, lalo kang nagiging baliw. Oo, baliw. Baliw na talaga ako. 3 henerasyon na ang pamilya Lu, tapat sa bayan. Isang beses lang magmahal sa buong buhay. Sa akin. Si Lu Kang Yu, ganon din. Buong buhay ko, ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang kinikilala ko. Ang gusto ko lang, makasama ka. Nagpapakatanga ka ba? Oo nga. Tanga ako, eh. Anong gagawin mo? Shifu. Kapag namatay ka, kanino mo naman ako ipapasa ulit? Kay Guhang ba? O hahanap ka ng kahit sinong mayaman para ipakasal ako? Shifu, sinasabi ko sa'yo. Habang buhay ka, ikaw lang ang asawa ko, kahit walang seremonya. Kapag namatay ka, ako naman. Sina nga. Sina nga. Buong buhay ko. Wala talaga akong magawa laban sa'yo. Shifu, ngayong araw, nagpakasal tayo, hindi ka ba masaya? Ngumiti ka naman, pwede ba? Masaya. Masayang masaya ako. Unang paggalang sa langit at lupa. Shifu, tingnan mo. Sa wakas, ikinasal na ako sa iyo. Shifu. Shifu, huwag matakot. Habang andito ako. Ang tamis ng ngiti ng bagong bride. Congrats ha! Bakit ka nandito? Nandito ako para mag-toast sa kasal. By the way, salamat sa dating asawa ko. Sa sustento na binigay niya noong nag-divorce kami, sapat na para mabuhay ako sa Paris ng kalahati ng buhay ko. Ako ang sagot sa drinks ngayon. Bakit mo pinagmamalaki yan? Binigay ni Shifu sa akin ang buong posisyon bilang gobernador ng Zhejiang. Siya ang pinakamahal niya. Ako yun. Oy, Mrs. ni Shifu. Grabe ang taas ng kumpiyansa mo. Posisyon ng gobernador? Trabaho yun na nakakapagod hanggang mamatay? Isinusuko ko na lang yan kung ako ang bibigyan? Mas masarap pa rin ang buhay ko sa Rose Manor sa Paris. Salamat ha. Walang anuman. Baliw ka talaga. Yue. Pagod na ako. Shifu, uunahin kong ihatid ka sa kwarto para magpahinga. Teacher, itong alak na pag-inom ng magkasama. Kapag ininom natin ito, tunay ng mag-asawa tayo. Uwa.
Teacher. Pinaghintay ko ang araw na to. Mahigit 15 taon na. Ajue, Bilang teacher mo, hindi rin naman naiiba sa akin. Teacher. Mabait ka lagi sa akin. Pero hindi mo talaga masabi na mahal mo ako. Ngayong araw, masayang araw natin ito. Pwede bang sabihin mo naman kahit isang beses? Gusto ni Ayue na marinig mula sa akin ng 1,000, 10,000 ulit. Para kay Ayue, pakinggan mo ha. Mahal kita. Lagi. Habang buhay. Kapag kayang-kaya mo nang manalo sa sarili mong laban, saka mo lang ulit sabihin sa akin yan. Teacher, napakaganda ng pulseras. Kanino mo ba binili ito? Ibibigay ko to sa makakakuha ng unang pwesto sa bawat subject bilang regalo sa kaarawan. Ang galing. Teacher, tingnan mo, nagawa ko. Madam, dapat mag-ingat kayo. Halos 3 buwan na kayong buntis. Miss Kang Yue. Iyan ang nag-iisa't natitirang anak ng Dujun. Bago pumanaw si Dujun, ikaw lang ang iniisip niya. Kung may himala at nababantayan pa niya kayo, dapat siguradong hinihiling niya na ikaw at ang anak mo mamuhay ng mabuti. Dapat mabuhay ka ng mabuti. Tito, ipasa ang utos. Ako si Lukang Yue, bilang balo. Panandali ang tatayong tagapamahala ng Dujun sa Huse. Lahat ng usaping pamahalaan. Kay Chief Gu. Kasama niyang aayusin. Teacher, huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Ajue, hindi ka kailanman bibiguin.